Mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado. Wala po kaming trabaho ngayon dito sa shop. Pero ako po ay lalakad kasama ng aking buong pamilya. Pupunta kami dyan sa BGC. Pero bago ako pumunta sa BGC, sisiguraduhin ko muna na bastante yung karga ng aking baterya dito sa aking Moretti Conserva na electric vehicle. Parang ang nangyayari kasi ngayon mga kapatid, sa tuwing ako ay hihinto at nababawasan yung charge ng aking battery, kinakargahan ko na siya. Parang kayo din. Sigurado mamaya, yung mga manggagaling ng probinsya, magpapakarga kayo ng gasolina at diesel. Bakit po? Nako, tataas na naman ng sobrang taas. Ang presyo ng diesel magiging 150 pesos na per liter. At yung gasolina naman, madadagdagan ng 6 na piso hanggang 7 piso yung madadagdag sa kasalukuyang presyo ng gasolina ngayon. Kaya kung yan ay 90 pesos, 91 pesos doon sa mga nagtitinda ng murang gasolina, magiging yan ay 97 or 96 pesos na. Pero sa Caltex, sa Petron, sa Kadyaan, sa Shell, hindi lamang ganun ang presyo. Ngayon pa nga lang ay 100 ng mahigit ang presyo ng mga gasolina nila. Kaya kung merong pagkakataon para makapagkarga ka ngayon ng gasolina, pagdating mo, galing ka dyan sa probinsya, naku, magkarga na kayo mga kapatid. Punuin nyo na ang inyong mga tangke para sa susunod na araw o kung hindi bukas or sa Tuesday, tataas na naman ng malaki ang dagdag na presyo sa gasolina. Kaya ganun po ang nangyayari sa atin ngayon. Sa tuwing mauubos or sa tuwing mababawasan ang tangke ng gasolina natin at ng diesel, nagkakarga na kayo eh. Diba? Para makaiwas tayo doon sa tongpats. Ang grabe ang tongpats, no? Wala na tayong magagawa dyan. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa ginagawa ng gobyerno yung dapat gawin na bawasan yung tax. Hindi ko alam kung bakit. Wala tayong alam dyan. Pero sana sa paghihirap ngayon ng mga Pilipino, sana maisip na ng gobyerno natin na gawin na yan kung yan ay talagang makakatulong. Palagay ko naman makakatulong. Kasi the more na umaangat ang presyo ng gasolina, lahat yan, damay, pagkain, no, lahat ng mga binibili natin, lahat ng ibinabiyahe, no, ay aangat ang mga presyo. Kaya po, apektado po ang lahat ng tao sa mga nangyayaring problema na ito, sa krisis na ito. Ngayon, nandito yung konserba. Kinakargahan ko lang, kanina pagdating ko dito, ito po ay nasa 64%. So siguro, mga isang oras pa para ito ay kumarga, maya-maya ng konti, ito ay nasa 75% na. Ipakita ko ngayon sa inyo mga kapatid, ito na po yung transmission noong Montero po na yon, yung puti. Ito po yung nag-stack up ang transmission, ito po yung kanyang tersera. Ayan, kung mapapansin nyo, yung dilaw na metal na yan, no, iyan yung synchronizer, hindi na po yan natanggal, umipit na siya. So, yung mekanismo na to, lahat po ito ay naka-stack na. Nakaipit na po yan. Dapat sana ito ay kakalas, ito dapat ay aatras na ganon para maging neutral. Eh hindi na nga po umaatras, nag-stack up na. Malamang ito ay ginagamitan ng GL5 na gear oil. Alam niyo po sa mga ganitong transmission, manual transmission, huwag po kayong gagamit ng GL5 or yung full synthetic na gear oil. Bawal po yan sa mga manual transmission dahil nga po dito sa mga yellow metal po na yan. Kayang-kaya niya pong sirain itong synchronizer na to. Kaya malamang yun ang naging dahilan para ito po ay mag-stack up. Mga kapatid, ito ayos na po ito. No? Tulad nito, pag iniikot ko to, ayan, neutral. Tignan nyo po iikutin ko dito. Pero hindi po gumagalaw ito. Kontrolado ko dito sa kabila, oh. Yan po ay naka-neutral. Pero pag kinambyo ko, hindi ko yan mapipigil, oh. Oh. Yan yung nangyari dito. Dahil sa nakakambyo siya palagi, kaya pagka in-start mo, kahit ilagay mo sa neutral, ay umiikot siya kasama dito, kontrolado ngayon yung propeller, kaya namamatay yung makina. Pati yung flywheel nasira, dual mass flywheel to. Ganong katindi ang nangyari po dito. Ngayon mga kapatid, itong transmission na to, wala pa itong pyesa. Kaya ang nangyari, naghanap ako ng transmission na sira na at iyon po ay kinahuyan. Alam nyo, napakamahal. Ang inabot po sa repair po ng transmission na to mga kapatid ay 26,000 pesos. No, wala pa doon yung bayad ko sa lalamove, sa pyesa, doon sa tagahanap ko ng pyesa, si Sir Ariel Sonorio, wala pa yung labor doon, wala pa yung bayad doon. Kaya aabot pa to ng almost 30,000 pesos yung gastos po dito sa manual transmission nung Montero po na yon. Ito pang matindi. 30,000 pesos ang gastos dito.
bibili pa tayo ng dual mass flywheel dahil nasira po yung flywheel. Mula nung nag-stack up itong gear na to, no? Nasira yung flywheel dahil ilang beses siguro nilang itinatry na i-start, haapakan nila yung clutch. So syempre i-start yun, pero pag bitaw nila ng clutch, napuwersa yung dual mass flywheel. Nasira po talaga. Pati yung kanyang lining, nasira din. Pati yung release bearing, nasira. So doon pa lang, sa dual mass flywheel pa lang, pinakamura na makukuha natin na Look brand ay 38,000 pesos. Brand new na po yun. Meron pang iba, ang presyo, 40,000 pesos. Hindi pa tayo nagtatanong sa kasa kung magkano talaga. Ngayon, sa mga ganitong klase ng transmission, manual transmission, dapat talagang ilalagay mo na assembly dito, original. Lalo na pagdating doon sa pressure plate, sa release bearing, at saka doon sa kanyang clutch lining. Ang estimate ko dito na magagastos, kasama yung dual mass flywheel, ay aabot pa po siya dito mga kapatid ng halos 50 mil. Yun ang aabutin or lampas pa. Depende sa halaga ng kanyang clutch lining, depende sa halaga ng kanyang release bearing. Yung release bearing nito, hindi ito ordinaryo, hydraulic na yung release bearing nito. Hindi katulad nung itinutulak ng clutch fork. Ibang klase po ang release bearing nito, kaya medyo mahal. Kaya dito mga kapatid, ang aabutin sa gastos nito, 30,000 plus additional, sabihin na natin 60,000 pagdating doon sa kanyang clutch assembly, 90,000 na po yun. Wala pa doon yung labor ko. Wala pa doon yung binili kong bagong radiator. Aabutin na halos 100,000 mahigit ang gagastusin ng may-ari nito. Ngayon, bakit ko ba tinuwid to? Kasi po, maraming nagsasabi na ito daw electric vehicle, pagdating daw ng 8 taon, pagdating ng 5 taon, ang laki daw na magagastos sa battery. Wala pang napabalita na ganun, wala pang nagreklamo, wala pang vlogger na nag-vlog niyan na nagreklamo sa battery. Meron na ba? Merong vlogger nag-vlog niyan na nagsisisi na raw yung mga bumili ng electric vehicle. Nagsisisi ba? Ngayon, napakalaking tulong ng mga electric vehicles na yan na binili nung mga nakaraang panahon, nung mga nakaraang araw, nakaraang buwan. Hindi sila nagsisisi. Kahit ako, kahit na ito lang ang aking electric vehicle, hindi ko ito pinagsisisihan dahil napakalaki ng tulong nito sa akin, lalo na po ngayon. At naalalaman ko mga kapatid, kayo po ay nag-iisip na rin na makakuha ng electric vehicle na makakatulong po sa inyo. Hindi mo naman kailangang ibenta ang ibang sasakyan mo eh. Siguro kung sobrang dami, magbawas ka. Pero kung kinakailangan mo lang ng panalo dito sa nangyayaring krisis na to, no? Yung makakabiyahe ka, makakagala ka, makakapasok ka sa opisina, maihatid mo ang mga anak mo sa eskwela, lahat yan, magagamit mo yung electric vehicle na napakaliit lang ng magagastos mo. Pero teka, balik tayo mga kapatid. Doon sa sinasabi ko na yung mga nagsasabi ng electric vehicle, mahal ang baterya. Sige, magkano ba yung 24 kilowatts or 27 kilowatts per hour na battery ng electric vehicle? Katulad yung nakakarga dito sa Moretti na ito. Ang pinakamura po niyan, 250,000 pesos hanggang 400,000 pesos. Depende yon sa brand. Depende sa design ng battery. So itong Moretti, sabihin na natin ito ay 250,000 pesos ang battery nito. Ito po ay mayroong 8 years na warranty sa Moretti. Kaya bago ngayon, masira talaga ang battery mo. Bago ka magka-problema sa battery mo, bumilang ka ng 8 years. Pagdating doon sa product warranty, iba po yung usapan sa bangga, iba yung usapan sa nasunog, iba yung usapan sa nabaha. Kung iyan ay ginagamit mo, nagkaroon lang ng problema, nagkaroon ng factory defect ang iyong battery, papalitan po yan ng Moretti. So ngayon, 8 taon yun. Mga kapatid, yung Montero na yun, modelo, 2017, 2018 model, bumigay ang kanyang transmission. Oh, ano ngayon ang masasabi nyo? Wala pang ilang taon, wala pang 8 taon, o sabi mo lang 8 taon na, bumigay ang transmission, gagastos ngayon ng 100,000 mahigit. Ngayon, yung mga maintenance ng Montero na yun, magkano yun? Magkano diesel ngayon? At eto pa mga kapatid, ang isang sasakyan na internal combustion engine, maniwala po kayo sa akin, ako na magsasabi sa inyo, ang halaga ng pagkukumpuni ng isang makina sa isang SUV, sabihin na natin, pinakamababa po ang general overhaul, 100,000. Pinakamababa na yon. Minsan tumataas pa yan ng 150,000 to 180,000. Depende sa mga apektadong pyesa. Okay, sabihin na natin na nasira pa
ang makina nung Montero na yon. 150,000 plus 100,000, 250,000 na po yun, mga kapatid. Magkano yung halaga ng bateryang sinasabi nyo? Tapos doon sa 250,000 na yan, kapag nasisira itong mga sasakyan na yan, yung mga internal combustion engine na yan, mayroon ka pang matinding maintenance dyan. Ang dami mo pang ginagastos dyan. Samantalang yung sinasabi nyo sa electric vehicle na mahal ang baterya, totoo yun, mahal ang baterya kasi iyon na yung buod niyan eh. Yun na yung utak niyan, yun na yung puso niyan eh, yung baterya eh. Pag walang baterya, para kang walang gasolina, wala kang diesel. Pag nasira ang baterya, parang nabutas ang tangke mo. Ganun po yun. Kaya yung baterya na yan ang isa sa pinaka-importante sa electric vehicle. At hindi naman madaling masira yung mga batteries po na yan. Tandaan po ninyo, kapag nasira ang makina tulad nitong CRV na to, tatawag ng mekaniko, i-overhaul yan, madaling panahon na may overhaul yan, 1 buwan yung pinakamabilis na talagang wala nang problema. No, tested na. Pero kung sabihin mo 1 linggo lang, 2 linggo sa panahon ngayon, itong CRV na to, mahirap hanapin ang pyesa dito. Kukulangin ang 2 linggo mo. Magkano ngayon ang magagastos mo? At habang ito ay ginagamit mo, ginagastosan mo, malaki ang mauubos mo na pera sa maintenance at sa presyo ng gasolina. Kaya think wisely, kailangan natin dito maging wise. Huwag mong ibenta ang ibang sasakyan mo dahil kailangan mo pa rin ng pamalit. Pero bumili ka ng electric vehicle na pakikinabangan mo, lalo na po ngayon. Hindi madali ang mga sitwasyon na matapos. Hindi kaagad gaganda ang presyo ng langis. Ano ba yung gaganda? Siyempre, bababa ang presyo. Matagal po yan. Lalo na ngayon na nagkakagulo pa, lalo pang tumitindi ang digmaan dyan sa Middle East at talagang apektado na po ang buong mundo po dito. Okay, mga kapatid, pag-aralan pa po natin yan sa mga susunod na araw dahil mayroon pa po akong ite-test drive na mga commercial vehicle po ng Moretti na electric vehicle. Meron pong draft side na pangnegosyo at meron ding van na pangnegosyo. Yan po ang ipapakita ko po sa inyo. Kung kakayanin bukas or sa susunod na araw, ite-test drive po natin yung mga commercial vehicle po na yan. Ngayon, ito pong owner type jeep ko po ay nabuhay na ni Kuya Jaime. Halika na, Kuya Jaime. Mga kapatid, ito po yung owner type jeep na ibinayad lamang po sa akin na isang kaibigan to. Ngayon, binuhay natin, pinalitan ko ng mags, pinalitan natin ng gulong. Kaya lang walang gustong gumamit dahil mabigat ang manibela at saka malakas sa gasolina din. Ngayon, anong ginawa natin, Kuya Jaime? Pinalitan namin ng karburador ng 4K. So ito, okay na po yung karburador na yan. Pero syempre, dahil sa ito'y wala namang aircon, baka wala pa ring manghiram, okay lang. Kasi may initan sila. Pero yung problema na mabigat ang manibela nito, biro mo, hindi na nga power steering. Nilaparan ko pa yung gulong, lalong bibigat ang manibela. Ano ngayon ang ginawa natin, Kuya Jaime? Nagpalit tayo sir ng buong manibela. Manibela. Tapos yung may power steering. Power steering na. Ano yung power steering mo? Electric o mechanical? Electric sir. Ayun na. Electric na po ito. Yan pong Moretti na yan, electric power steering yan. No? Pati yung ibang mga modelong mga sasakyan ngayon, naka-electric power steering yan. Ngayon, itong owner type jeep na to, electric power steering na rin. Yung electric power steering, makakabawas din yan sa konsumo sa gasolina. Kasi hindi mo kailangang itaas ang minor dahil every time na pinipihit mo yung mga naka-hydraulic na power steering, kailangan mataas ang minor. So ito, hindi kailangan mataas ang minor, mababa lang ang idle nito kasi ang magpapalambot naman yung power assist nito, steering assist, ay manggagaling doon sa electric motor. Okay na ba to? Di ba tayo mapapahiya? Sige nga, subukan nga natin. By the way, mga kapatid, meron pa akong isang manibela dito. Pang-convert ko po ito doon sa isang yung minivan na dadalhin dito, yung every wagon na dadalhin po sa amin. Sige nga, pakita mo nga sa amin kung okay na. Ayan sir, matigas pa. Ayan, matigas. Mahirap iikot. Okay? Sige, ngayon, pag in-start mo na, malambot na? Wow! Matigas nyo. Sige, wide mo, 0.5 mo. Ayan. Okay, malambot na. Pakita mo siya. Kita yun, habang malambot na yung ating power steering. Sa tingin mo ba, may manghihiram na nito? Marami na yan, sir.
Maganda pa yung susian, no? Tingnan mo yung mga susi na binibigay sa atin, no? Oh. Ayan, ang ganda ng susian yan, ano? Ito rin, no? Maganda rin yung susian nito. Oh. So ito naman ay makakabit doon sa isang every wagon na i-convert din natin ng electric power steering. Ito po mga kapatid, pati yung kanyang instrumentation, yung headlight, yung signal light, no, pati yung wiper ay nakakonekta po yan. Ito po yung ating electrician. Hindi na to makakapunta ng Middle East ngayon kasi gera doon. May pangako naman ako sa kanya kahit na nandito siya, para na rin siya nasa Middle East. Ano, Kuya Jaime, okay na yan? Pakita mo si Kuya Jaime, ha? Okay na po. Okay na yan. Opo. Oh, kailangan lang patibayan natin 'yon. Yung bracket No? na lang po, sir. Hindi ba abala sa paa yung motor? Sir, maluwag po, sir. Hindi abala. Maluwag na maluwag. Okay, ano? Tapos aayusin na lang natin yung cover niyan. Oh, malambot na, no? Okay. Ayan mga kapatid. Kung ikaw ay may lumang owner, mas matipid sa gasolina 'yan. At nahihirapan kang imaniobra ang manibela, palitan na lang natin ng electric power steering para hindi mo ibenta yan at bumili ka ng isang electric vehicle na maliit lang, no? Yung pwede mong pang gala-gala. Ngayon, ito namang owner type jeep mo, magtiyaga muna tayo sa init, walang aircon, pero sigurado matipid. Bakit? Magaan din ang kaha niyan. Kaya lang itong sa akin kasi malaki makina. Patitipirin ko pa po ito dahil ngayon ay naka 4K na karburador lang siya. Sigurado naman malaki ang pagbabago, malaki ang katipiran na ikukonsumo nitong sa gasolina nitong owner type jeep po na ito. Mga kapatid, hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, si Otto Ranz. Sana po hindi po kayo nagsasawa sa aking mga vlogs. Panoorin nyo pa po ang mga darating nating mga vlogs. At yung aking pong Mini Cooper na kulay dilaw, yung Austin Rover po na yon, ay gagawin ko po yung hybrid. Yung likod na kanyang gulong ay gagawin kong differential driven na po siya, pero electric, at yung harap ay i-maintain ko po yung internal combustion engine. Yan po ang abagan nyo. Iyan ang isa sa pinakamalaking gagawin ko sa mga darating na linggo, sa mga darating na buwan. Ng aking Mini Cooper ay gagawin kong hybrid na sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.